Grace Averon, Narding and Cora Lalim, Ministry of Lectors and Commentators. Para sa nagdiriwang na kanyang karawan, Ricardo Manatad. Para sa tanging kahilingan nina, Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Hera Enjoyling Copines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Nignon and Edwin Pedro, Rowena Ramos, Raymond Damiles. Para sa kaluluwa nina Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo D. Torrefiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin Henenita Sibuco, Victor Paling Gaza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castaneda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiki, Leonardo R. Abeleda, Nicolson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sihuco Sr., Lydia Galang Sihuco, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bagos Cruz, Basilia Bagos Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Bella Quirol, Maria Teresa Sigu, Albanan Feliciano, Soledad and Agustin Carrasca, Francisco and Lolita Lopez, Jonah Lopez, Rolando M. Ilacad, Amparo M. Kawaling, Ryan Argel Tioco, Ernesto Tioco, Generoso and Mirna Lim, Oscar V. Gormatico, Celestino Molino Sr., Milagros Torres, Josefina and George Trinidad, Ramoncito Trinidad, Melba Trinidad, at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalang po namin ang inyong pakikisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ating po ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng banal na mag-anak.
Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Ipinagdiriwang natin ngayon ang anticipated Mass sa kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay bahagi pa rin ng tinatawag natin na Christmas Octave o ang 8 araw na oktaba, pagpapahayag ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Jesus. Kaya parang Paskong Pasko pa din ngayon. Ngayon ding hapon ay ating ipinagdiriwang ang renewal ng lahat ng ating servant leaders dito sa parokya ng San Bartolome. Kayo pong lahat na siyang nag-aalay ng inyong buhay, ang inyong lakas, ang inyong talino, ang inyong yaman para sa ikapapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami nawa ay magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad tiringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanalago na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalabas tanging ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may tulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo
ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at iniwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang si Arkeleo ang nagahari sa Judea, kalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka
Kristo, magsipo po ang lahat. Muli isang magandang hapon sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang biyaya na ito na ating pagtitipon. Salamat sa Diyos. Ang ating dakilang kapistahan ngayon, ang banal na pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. Tingnan natin mabuti ang pagpasok ng Diyos sa buhay ng tao sa kanyang panahon. Hindi siya dumating bilang isang hari o isang mandirigma, isang dakilang tao. Siya dumating bilang isang bata na isinilang sa isang pamilya. Naging bahagi ng pamilya ng tao ang Diyos. Ipinakatiwala ng Diyos ang kanyang anak sa kalinga ng isang ina, ang mahal na Birhen, Maria, sa pag-aaruga ng isang ama, ang ating pintakasi na si San Jose, at sa init ng pagmamahal sa loob ng isang tahanan. Ipinapakita dito ang isang napakagandang katotohanan na ang buhay pamilya ay buhay na banal. Ang bawat pamilya ay mahalaga sa Panginoon dahil kahit na hindi perpekto, kahit na paminsan-minsan ay magulo, ang pamilya ay pinili ng Diyos upang siyang maging lugar ng kanyang kapanganakan. 3 puntos ang bigyan natin pansin sa marami pang mga mensahe na maaaring makuha natin sa dakilang kapistahan nito ng banal na pamilya. Unang punto, para sa mga magulang, mahalaga ang tahimik na pagmamahal. Kung mapapansin natin doon sa, kung nadinig natin maigi, binabanggit sa aklat ni Sirach ang paggalang sa mga magulang, hindi ho ba? At doon nakita nadinig natin kung paano ang paggalang sa magulang, ang pagrespeto, pag-aaruga, pag-aalaga ay magbibigay sa mga anak ng maraming biyaya, pati na ng mahabang buhay, at yung pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit dito din sinasabi na dapat ang mga magulang ay kagalang-galang. Makita nila na sila ay pinili ng Diyos para sa isang napakahalaga na papel sa buhay ng tao. Ang mga magulang ang siyang umuugit ng pinaka-background sa ating mga isipan na ating dadalhin habang buhay. Dahil ang bawat isa sa atin ay naging bahagi ng isang pamilya. At hindi natin makakalimutan ang ating mga karanasan, maganda o hindi maganda, sa ating pamilya. Ito ay ating dinadala habang buhay. Kaya napakahalaga para sa mga magulang na tunay na maging uliran na mga magulang. Dahil ang kanilang hinuhubog ay buhay ng tao, nilalang ng Diyos. At ang
patuloy na nag-aaruga sa atin hanggang sa tayo ay makarating pabalik sa Diyos. Kaya minamahal na mga magulang katulad ng ating mahal na Birheng Maria, ni San Jose, kahit na sa panahon na kayo ay pagod na, nag-aalala kung paano itataguyod ang pamilya, pakiramdam ninyo ay hindi kayo na-appreciate o merong mga pakukulang, alalahanin ninyo si San Jose. Tahimik pero nakikinig sa salita ng Diyos na gumagabay sa Kanya. Biruin mo kung wala yung paggabay ng Panginoon, ano na lang kaya ang mangyayari sa pamilya ni Jose, Maria at Jesus? Siguro ay nalagay sila sa panganib. Siguro ay nakatakbo sila ng talagang mga kaaway. Paano nila malulusutan ang lahat ng ito kung hindi sa pakikinig ni Jose sa tinig ng Diyos at pagsunod sa kanyang napakinggan? Kaya wala nang ibang magandang tularan ang mga magulang kundi ang mag-asawang Maria at Jose na nagtitiwala sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos, at nakikinig sa Kanyang salita. Paano kaya nakikinig ang ating mga magulang? Iisa lang naman ang sagot doon. Ito ay sa pamamagitan ng tahimik na panalangin, kung saan nakakaroon ka ng ugnayan sa Panginoon. Alam niyo, ma-share na lang din yung sinasabi ng nanay namin sa amin. Sabi niya, alam niyo mga anak, nag-uusap-usap po kami usually kapag nasa hapagkainan. Doon kami nakapagkakakwentuhan noong buho pa ho ang aming pamilya. At palaging nakakwento ang nanay namin. Sabi niya, alam niyo, hindi ninyo alam, kayo ay pinagdadasal ko isa-isa. Hinahawakan ko pa kayo sa ulo. No? Hindi niyo alam dahil tulog na tulog kayo. Ang pinakamagandang panalangin ko, ang oras, 12:00 ng gabi, sabi niya. Dahil tahimik na at doon nakapagdadasal ako. Yun know, ay tumimo sa isipan ko at damdamin bilang isang napakagandang gawain ng isang magulang ang ipagdasal yung kanyang mga anak. At doon, ang biyaya ng Diyos ay kumikilos. Dahil ang isang tao na marunong makipag-ugnayan sa pinanggagalingan ng biyaya at pagpapala ay hindi mabibigo. Ang biyaya ng Diyos ay dadaloy sa pamamagitan ng paraan na iyon, instrumento na iyon. Madaming pagsubok, madami na panahon na may mga problema, pero ang lahat po yun nadadaanan, lumilipas. Wala hong problema na permanente. Sabi nga, kung ang inaakala mong problema ay permanente, hindi na yun problema, katotohanan na yun. It's already a fact, not a problem anymore. No? Dahil ang bawat problema ay may kasagutan. Pero ang ugnayan sa Diyos, ang siyang pinakadaan kung paano ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay mapapasa pamilya. Yung ikalawang punto ay para sa mga anak at sa mga kakapatid. Inaanyayahan tayo
doon sa pangalawang pagbasa mula kay San Pablo na isuot ang kabaitan, pagpapakumbaba, pagtitiyaga, pagpapatawad. Bakit ho? Dahil ho dito nasusubok kung yung ating pamilya ay natuto sa Diyos. Ang sinasabi nga, the family is the first school. Ito yung unang paaralan. Saan mo ba unang natutunan ang mapalapit sa Diyos? Hindi naman talaga sa eskwelahan, kundi doon sa pamilya, doon sa unang halik sa iyo ng mga magulang mo, yung kinikiliti ka nung bata ka, yung ikaw ay nilalaro, yung nakikita mo yung mga magulang na hindi nagbubugbugan, kundi nagmamahalan. Doon nagiging tunay yung sinasabing pag-ibig, yung pagpapatawad, yung pagtanggap. Lahat po ng mga salitang yon ay lumulutang, pero nakakaroon ng forma sa pamamagitan ng mga nakikitang ginagawa ng mga magulang. Tinanong yung ilan ng mga bata, paano mo nalalaman na mahal ka ng magulang mo? Sabi doon sa mga grade schoolers, no? Ang mga sagot ho ay ganito, no? Pinapakain po ako, kinukumutan po ako, pag matutulog ako, niyayakap po ako pag mayroon po akong sakit. Yun ay mga konkretong aksyon na kung saan nararamdaman yung pagmamahal, yung pag-aaruga. At ganun din sa mga makakapatid. Dahil hindi mo nga pinili ang iyong mga kapatid, kaya hindi naman ang magulang, at yan hindi ng mga anak. Pero kung titignan mo ito bilang isang biyaya ng Diyos, doon ho nagbabago ang lahat. Dahil yung mga mata mo, iba na ang tingin kapag iyong itinuring na ang iyong kasama, ang ibinigay na bahagi ng iyong pamilya ay kaloob ng Diyos. Doon ho nagbabago ang lahat. Dahil ang pagbabago hindi ho sa kabila, hindi ho sa ibang tao, kundi sa atin. Kung paano tayo tumingin sa ating kapwa, kung paano natin sila ituring, kung paano tayo makipag-ugnayan sa kanila. Yun ay nagsisimula sa ating puso, sa ating diwa. At kung ang yung tunay na pagkilala sa kanila ay kaloob ng Diyos, kahit na mahirap, magiging magaan. Meron po akong mga kaibigan, hindi lamang po isa, na nung nakaroon ng mga anak na mayroong kapansanan, ay lubhang nalungkot nung una. Pero nung nakita nila na ito ay kaloob ng Diyos, hindi ibibigay ng Diyos ng walang dahilan, doon ho nagsimula ang pagbabagong buhay, kung saan lalong lumabas, lumakas, lumago yung pagmamahal, hindi lang doon sa kanilang mga anak, kundi sa pamilya. Na ang mga anak nila kahit mayroon na mga naging suliranin, ay naging bahagi ng hamon na mas lalong mahalin at pangalagaan, biyaya ng Diyos. At ganyan ho ang bawat kapatid
kapatid natin ay tunay na nagpapahayag na minamahal tayo ng Diyos sapagkat si Jesus naging kapatid natin nang ipadala siya ng Ama upang samahan tayo, makipamuhay sa atin. Kaya nga tayo naging adopted children of God sa pamamagitan ng ating kapatid na si Jesus. Kaya yung mga makakapatid, tunay na biyaya sa bawat isa. At doon ho sa pagkakaisa ng mga makakapatid, nabubuo yung tinatawag natin tunay na pamilya. Kaya napakalungkot isipin na kung minsan may mga kapatid na hindi makapagpatawad sa kanilang kapatid. At pag inisip mo naman, ano ang dahilan, ay lumalabas kadalasan dahil sa nasaktan ang sarili. Pero ang sinasabi nga ng Diyos, magpatawad ka sapagkat ikaw ang unang pinatawad. Ilang beses? 7 times, 7 times. 70 times 7, basta puro mga 7, 7. Na ibig sabihin ay hanggat ikaw ay hinihingan ng kapatawaran, magpatawad ka. Dahil ganun ka din patawarin ng Diyos sa iyong pagkakasala. Yung pangatlong punto po, para sa buong pamilya, kasama natin ang Diyos sa bawat yugto ng buhay pamilya. Hindi ho perpekto, masasabi natin, ang naging buhay ng banal na pamilya. Bakit hindi naging perpekto? Aba, dumaan sila sa napakadaming mga pagsubok sa simula't simula pa. Walang mapanganakan, no? At noong naipanganak na, merong mga ibig pumatay, no? Sila ay tumakas sa ibang bayan, at pagbalik ay hindi noon sa sarili nilang tirahan, kundi na ibang bayan pa. Mga problema ho yan, na ordinaryong problema na nagsasabi, hindi perpekto ang naging buhay ng ating Diyos at Panginoong Mesiyas. Pero sa kabila ng lahat, kasama nila ang Panginoon. Hindi natatapos sa hirap, kundi sa paggabay ng Diyos. Kaya sa mga pamilya na dumadaan sa maraming mga pagsubok, huwag po kayong mabahala dahil si Jesus mismo dumaan sa mas mahirap na mga pagsubok. Pero hindi nag-give up, hindi nawala ng pag-asa, hindi nakaroon ng galit, kundi nakaroon ng tiwala sa Diyos. Nakaroon ng pagnanasa na makipag-ugnayan sa Panginoon na nakakakita ng lahat ng bagay at alam kung saan ang tamang daan. May isang kaibigan, ang kanyang paborito na naging kanta nung siya ay nandoon sa gitna ng napakadilim na bahagi ng kanyang buhay, hindi niya alam paano lulustan. God will show the way where there seems to be no way. Yun ang kanyang pinanghawakan. At ngayon, maganda na yung kanyang buhay. Dahil ipinakita ng Diyos yung daan na hindi niya makita-kita, no? Pero nagtiwala siya. Ganun din po yung ating mga pamilya. Kapag ikaw ay kumapit sa Diyos, hindi
hindi ka niya pababayaan dahil siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Kaya minamahal na mga kapatid, ang ating panalangin ay makita natin kung paano nabuhay ang ating banal na pamilya. Ordinaryong buhay, katulad natin. Matutunan nawa natin yung pagtitiwala nila sa Panginoon, yung pagkapit sa pinanggagalingan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Makita natin na yung kailang pagsasama sa pagmamahal, pagpapatawad, pagtanggap sa bawat isa, ang daan ng tunay na kabanalan at siyang pinanggagalingan ng buhay na maligaya ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay magsitayo at ngayon po ay ating gagawin ng kasasariwa ng mga pangako at ang pagtatalaga sa mga laikong lingkod ng ating parokya. Reverendo Padre Jeronimo Ma J. Cruz, aking inaharap sa iyo ang mga laikong lingkod ng parokya ng San Bartolome de Malabon na nananggangad sa riwain at ipahayag ang kanilang pangakong maglingkod sa ating simbahan sa pamamagitan ng banal na liturhiya. Mangyari magsitayo ang mga kapwa ko lingkod. Hinihiling namin ang pagtanggap ng kanilang hangarin at ang inyong pagbabasbas. Minamahal ko mga kapatid, kayo ay pinagkatiwalaang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan bilang mga laikong lingkod. Sa paglilingkod na ito, inaasahang magiging mga halimbawa kayo ng pamumuhay Kristiyano sa pananampalataya at asa. Pagsubikapan ninyong lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng pagdarasal at pagdinilay sa salita ng Diyos. Laging pakatandaan na sa kabila ng maraming uri ng paglilingkod ay iisa pa rin ang pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang mahal ng Panginoong Hesukristo. Bilang mga laikong lingkod, maging maingat kayo sa pagtupad sa utos ng Panginoon na mahalin ang ating kapwa. Sa banal na kasulatan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ito ang atas ko, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ngayon ay ating gagawin ng pagsusuri sa inyong mga intensyon sa paglilingkod. Nakahanda pa kayong ilaan ang inyong mga sarili sa paglilingkod sa pamamagitan ng angkop na paggamit ng inyong kakayahan at nang sa gayon ay makatulong sa pagbuo ng banal na simbahan? Opo, nakahanda kami. Nakahanda pa kayong tumugon sa panawagang buhayin at isabuhay ang salita ng Diyos sa inyong mga pamumuhay? Opo, nakahanda kami. Nakahanda pa kayo na tunay na maging tagapaglingkod ng inang simbahan at sa misteryong inyong kinabibilangan, ministeryo na inyong kinabibilangan ng bukal at tapat sa inyong mga kalooban? Opo, nakahanda kami. Kung gayon, ipahayag ninyo sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Kristiyano ang inyong pagtatalaga ng sarili at mga
itaas ang inyong mga kanang kamay habang ginagawa ang mga ito. Sabay-sabay po kayo. Sa aking pananampalataya sa harap ng Panginoong Diyos at sa Kanyang sambayanan, ako ay nangangakong tutupad sa tungkuling iniatas sa akin ng Inang Simbahan bilang laikong lingkod ng parokya ng San Bartolome de Malabon. Maluwag sa aking puso ang pagtanggap sa gawaing iniatang sa akin. Buong puso akong nangangako na paglilingkuran ang Inang Simbahan na may katapatan, kasipagan at kababaang loob. Bilang Kristiyano at kasapi sa pamayanang ito, batid ko na ang tungkuling maglingkod ay karapat-dapat na ibahagi sa sambayanan ng Diyos para na rin sa Kanyang kaluwalhatian. Aking tutuparin ang panawagang ito sa kakayahang ibinigay sa akin bilang isang kasangkapan ng pagkakaisa, pagmamahalan, at kahandaang maglingkod ng may kababaang loob sa kapwa. Sa pamamatnubay at panalangin ng ating Inang si Maria, sa paggabay ng Espiritu Santo, naway magampanan ko ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panalangin ng pagbabasbas. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, mapagmahal na Ama, tinawag mo kaming maglingkod sa iba't ibang pamamaraan sa aming mga kapatid sa pananampalataya ayon sa kaloob na iyong ibinigay sa amin. Basbasan mo at pakalingapin mo ang mga kapatid naming tinawag mo bilang mga laikong lingkod. Puspusin mo sila ng iyong pagmamahal. Gawin mo silang instrumento ng iyong kabutihan at biyayaan sila ng kaligayahan sa pagdilingkod. Magdingning nawa ang kanilang pananampalataya upang maging tanda ng iyong pag-ibig sa lahat. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na nagsugo sa kanyang anak upang tayo ay iligtas. Taglay ang mga pusong nagpapasalamat, manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging huwaran nawa ang simbahan sa mundo sa pagsusumikap na magkaroon ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Ituring nawa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang lumago sa paggalang at pag-ibig ang bawat pamilya sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maging inspirasyon nawa ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mahikayat silang magsikap sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa na at matagpuan nila sa kanyang kaharian ang liwanag niyang di magmamaliw. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming Sa piling. aming piling. O Diyos, na aming Ama, mabuklod nawa kami bilang isang pamilya sa ilalim na iyong dakilang pagmamahal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin si Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo ang di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
magpasalamat dahil kami ay minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po natin ngayong ipahayag ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pakakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ipahayag natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kapayapaan sa iyo lahat.
kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen.
habang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami nawayang makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa pagdiriwang ng Holy Family Sunday at sa RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang naligaw po natin sa second collection at pledges noong nakaraang linggo ay 56,069 pesos at ang kabuhang collection natin ay 2,118,850 pesos. Patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawain ito alay natin sa ating patron, San Bartolome. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo pong itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas na simbahan. Ang schedule ng pagdiriwang ng banal na misa para sa December 31, bisperas ng bagong taon. Ang New Year's Eve Vigil Mass ay sa ganap na 9 p.m., kumpisalan sa ganap na 6:30 p.m. January 1, 2026, ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m. at 7:30 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Mga kapatid kay Kristo, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Kaunting panuto lamang po para sa ating mga lingkod parokya. Una ho, pagkatapos ng ating banal na misa ay magkakaroon lamang tayo ng isang malaking group picture taking. Isa lamang po sapagkat mamaya naman po ay magpapatuloy ang ating kaganapan sa ating parish Christmas party. At para rin po, alam ko, para rin po kayo ay makapaghanda ng inyong mga inihandang costume at ay makakain nyo po, no, sa mamaya sa ating Christmas party, no? At sumunod po, pagkatapos po ng picture taking, mag-ayos po tayo at dumiretso po para sa registration, no? Ipagbigay alam nyo lamang po yung inyong raffle o di naman kaya kung may dala kayong exchange gift. Okay? At panghuli ay maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating renewal na pinangunahan ng mga commissioner at ng ating chairperson, Sister Dina Kayungkong, at ng mga commission heads ni Brother Mike Bertudes ng CAUL, si Brother Mario Gatchalian ng SELF, at si Brother Romy Aguas ng CSSD. At sa inyo pong lahat, mamaya na lang po namin kayo isa-isahin, no, dahil para matapos na po ang ating misa at magpatuloy na sa ating susunod na kaganapan. Muli, maligayang Pasko sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. At maraming salamat sa Parish Pastoral Council at sa Parish Finance Council. Isinuot po namin yung binigay ninyo na stola ni San Bartolome. Yan. Maraming salamat po sa inyo. And to all our benefactors and friends, to all our those who support San Bartolome Parish and the Church, we pray for you and we ask the Lord to grant you your heart's desires according to His will. So palapakan po natin lahat po ng ating mga benefactors, friends, and supporters. Salamat po ng marami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iho natin ating ulo habang ginagawa ng pamabasbas at sumagot ng malakas na amen sa bawat panalangin. Ama naming mapagpala,
isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng lahat ang sarili nila sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa